na si Martin Romualdez dahil nga ang panukalang hindi sinang-ayunan ni Gloria at Ungab na pawang mga Duterte supporters ay patungkol sa pagsuporta nito sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaya Anong masasabi nyo dyan, mga utol, no? Eto, check. Etong mabalik tayo. Kung nais nga ba o sinabi nga ba ito ni ex-President Rodrigo Roa Duterte na nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito po yung article tungkol dito. Okay? Uy, allow. Mula ito sa Inquirer.net ha, mga utol ha. Ayan no, February 1, 2024. Duterte now wants separate independent Mindanao. O anong masasabi nyo yan? Basahin lamang natin ng konti. Davao City, Davao del Sur, Philippines in the late night tirade against President Ferdinand Marcos Jr. for supposedly initiating the latest moves to amend the Constitution. Former President Rodrigo Duterte said local political forces would be regrouping here to start a movement for a separate and independent Mindanao. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. O alam naman nating lahat, mga utol, na ngayon may problema si ex-President Rodrigo Roa Duterte at si President Bongbong Marcos. Pero etong topic natin posible kaya mangyari. Dahil eto, mga utol, naku po, Duterte, nais iwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin, mga utol, mula kay Solidong Kaalaman. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Importante yun. Game na, mga utol, wag na natin itong patagalin. bakit nga ba mas kinakampihan ni Amy Marcos ang mga Duterte at mas makabubuti nga kayang ihiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas? Sa videong ito ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang layunin ni Amy Marcos sa mga Duterte at kung bakit binubulabog ni Duterte ang administrasyon ng kasalukuyang presidente. Tama. Kung napanood mo na ang nakaraan nating video, ay tiyak mas mauunawaan mo na ang nangyayaring hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ay bunga lamang ng pagnanais ng bawat panig na pangalagaan ang kani-kanilang pangalan sa larangan ng politika. At upang mas maunawaan natin, ay sisimulan natin ito sa kung anong ugali at layunin mayroon si dating President Rodrigo Roa Duterte. Kung ating susuriin ang naging pamamahala ng dating Pangulo sa Pilipinas, ay makukumpirma natin na si Duterte ay may tuturing na isang aggressive manipulator dahil siya ang tipo na kapag hindi nasunod ang kanyang gusto ay tiyak bubulabugin niya ang lahat ng involved dito. Kagaya na lamang ng pagbabanta nito noong April 4, 2019 na magdedeklara umano ito ng revolutionary government na may tuturing na mas matindi pa kaysa sa martial law dahil sa sistemang ito ay hindi nakakailanganin pa ang pagsang-ayon ng mga opisyal ng gobyerno. Sa halip ito ay isang hakbang kung saan ang namumuno lamang nito ang magdidikta sa kung papaano nito nais muling buuin ang bagong sistema ng pamahalaan. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. Then pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. Ganyan ang taktika ng dating Pangulo upang ipakita sa kanyang mga kritiko na handa siyang gawin ang lahat, masunod lamang ang kanyang gusto, katulad na lamang ng kanyang mungkahi sa kasalukuyan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil lamang hindi nito mapasunod si PBBM sa kanyang mga kagustuhan. Pero papaano ba naman siya pakikinggan ng dating Pangulo kung sa simula't simula pa lang ay wala na siyang sinabing matino dito? He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Kaya't Pero ang mga utol, no? Kung mapapansin ninyo, sa pag-uugali nilang dalawa, napakalaki ng diferensya. Ito si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po ay lumaki sa batikos. Sanay po siya sa mga ganyang kritisismo. Dahil habang lumalaki ang mga yan, imagine, no? Yung panahon ng tatay niya, di ba? Yung hinarap nitong pamilya na to. So yung mga ganyang batikos sa kanya, baliwala yan. So, pansinin nyo, kahit noon pa, nung tumatakbong presidente pa lamang siya, napakaraming ibinato sa kanya. Anong ibinalik niya? Wala.
So yun yung pamatay no? Yun yung pamatay ni President Bongbong Marcos, yung silence. At pag sumagot, direkta. Anyway, mga utol, yun na nga ba sinasabi ko magwawatak na. Ngayon, ihiwalay na yung Mindanao sa Pilipinas. Mamaya, i-check natin yung yung article tungkol dito. Tuloy na muna natin. Hidwaang Marcos at Duterte ay nag-ugat lamang sa pag-uugali ng dating Pangulo dahil hindi naman siguro natin maitatanggi. Base sa 6 na taon niyang pag-upo sa pwesto, ay nais niya pa ring patakbuhin ng gobyerno sa paraang nais nito at hindi natin maialis ang espekulasyon na ginagawa niya ang lahat ng ito upang mapanatili niya ang lakas ng impluensya ng mga Duterte sa gobyerno. Samantala si PBBM bilang kasalukuyang Pangulo ay natural lamang na depensahan nito ang sarili laban sa mga hakbang ng dating Pangulo, katulad na lamang ng hindi pakikiisa nila Gloria Macapagal Arroyo sa Speaker of the House of Representatives na si Martin Romualdez na nailuklok sa posisyon dahil na rin sa impluensya ni PBBM, at ang hindi pakikiisang ito ni Gloria Macapagal Arroyo bilang pro-Duterte ay tiyak na mangangahulugan na isa itong banta laban sa kapangyarihan ng mga Marcos. Pero ang malaking katanungan ngayon dito ay bakit ang mga Duterte ang kinakampihan ni Amy Marcos, gayong dumedepensa lamang naman ang kapatid nitong si PBBM laban sa dating Pangulo. At upang matiyak natin ang layunin ni Amy sa sitwasyong ito, ay ating babalikan ang naging effort nito upang makumbinsi si Sara Duterte na makatambal ang kanyang kapatid sa pagkapangulo. Bukod pa rito, dahil na rin sa impluensya noon ng dating Pangulo, ay napapayag nito ang korte na maipalibing na sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, kung kaya't napakalaking utang ng loob ang tinatanaw ngayon ni Amy para sa mga Duterte. Kaya't ang Pero mga utol may isa siyang interview na napanood ko kamakailan lamang o kahapon lang yata o nung isang araw. Para sinabi niya doon, ito naman ay hindi na usapin. Nililinaw dito ni Senator Amy Marcos at naiintindihan ko siya sa bagay na yun. At sabi niya, hindi na ito eksaktong sinabi niya pero parang ganito na yung idea. Hindi na ito usapin ng pamilya. Ito po ay usapin ng Republika. So yung paglalaban namin ni Representative Romualdez ay hindi ito dahil magkapamilya kami o kung ano pa man. Ang pinaglalaban po natin dito ay yung Republika, yung kapakanan, di umano ng mga mamamayang Pilipino. Yun po yung paliwanag dito ni Senator Amy Marcos. So, bahala na tayo magtagni-tagni kung ano nga ba. Pero hindi na to hindi na to dapat, kumbaga, etong mga bagay na to na dapat hindi pinapalawak ng mga maiimpluwensyang tao dito sa Pilipinas dahil nga yung mga tunay na issue ng bansa ay hinakakaligtaan natin. So, kaya nasabi ko, magwawatak-watak tayo. Ayan, ihiwalay ang Mindanao. Napakalaking example niya. Mamaya, i-check natin yung article tungkol dito, mga utol. Pa-comment muna ang inyong opinion. Tuloy muna natin to. Layunin nito ay mapanatili ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang kampo, at upang mangyari ito ay kinakailangan lamang magbigayan ang dalawang grupo. Tama. Subalit ang pagtatanggal kay Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior House Deputy Speaker sa Kamara ay nagdulot ng pagkasira ng balanse sa pagitan nilang dalawa, dahil tila nga unti-unti nang nagbabago ang plano nila na si Sara Duterte naman ang tutulungan ng mga Marcos para sa halalan 2028. Kaya naman ang nakikita ni Sara Duterte at Amy Marcos na sumisira sa maayos na relasyon ng dalawang kampo ay ang pinsan nito na si Martin Romualdez, dahil nga ang panukalang hindi sinang-ayunan ni Gloria at Ungab na pawang mga Duterte supporters ay patungkol sa pagsuporta nito sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaya Anong masasabi nyo dyan, mga utol, no? Eto check. Etong mabalik tayo. Kung nais nga ba o sinabi nga ba ito ni ex-President Rodrigo Roa Duterte na nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito po yung article tungkol dito. Okay? Uy, allow. Mula ito sa Inquirer.net mga utol Ayan February 1, 2024. Duterte now wants separate independent Mindanao. Anong masasabi nyo yan? Basahin lamang natin ng konti. Davao City, Davao del Sur, Philippines in the late night tirade against President Ferdinand Marcos Jr. for supposedly initiating the latest moves to amend the Constitution. Former President Rodrigo Duterte said local political forces would be regrouping here
to start a movement for a separate and independent Mindanao. Napakalinaw niyan. So may gagawin o bubuin na movement para ihiwalay ang Mindanao. Pero hindi po yan ganun kadali na proseso kung sakali. Okay? In a press conference he called on Tuesday evening, Duterte said the breakaway won't be a bloody one. Okay? Hindi daw madugo ito. But would follow the processes established by the United Nations. Okay? So ilalaban na nila sa United Nations itong separation ng Mindanao. Abe, lalo na tayong nalintikan, mga utol. No? It was the latest show of Rancor directed at his successor, revealing how the rift had widened between the Duterte and Marcos families, which once formed the much vaunted unity team of the 2022 presidential election. So, ayan, malinaw legit na gusto nga di umano ni ex-President Duterte na ihiwalay na ang Mindanao. So, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin to. At nangangahulugan lamang ito na ang pagtatanggal sa kanila ay dahil lamang kay Martin Romualdez. Gayunpaman ay hindi naman basta na lamang isasalba ni PBBM si Gloria upang pakalmahin ang mga Duterte dahil malinaw na si Martin Romualdez ang mas maaasahan ni PBBM. Kaya't ang hindi pagsuporta nila Gloria Macapagal Arroyo dito ay nangangahulugan ring hindi nila pagsuporta sa Pangulo. Lalo pa at mga pro-Duterte ito na siya namang numero unong kritiko ng kasalukuyang Pangulo. Sa madaling salita ay maaari namang magpatuloy ang magandang samahan ng Sara Duterte at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit dahil nga sa mga ginagawang hakbang ng dating Pangulo laban sa administrasyong ito, ang nakasasama at nagbibigay sa kanila pareho ng sakit ng ulo. Sino ba naman kasing matinong naging Pangulo ang magmumungkahi na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil lamang galit ito sa kasalukuyang administrasyon? Sino nga ba, mga utol? Anong masasabi nyo? Ano sa palagay nyo? Comment nyo na, ituloy na natin to. Sa Pilipinas dahil lamang galit ito sa kasalukuyang administrasyon. Sa madaling salita, ang halos lahat ng galaw ng dating Pangulo ay bunga lamang ng frustration nito dahil sa pag-upo ni PBBM sa pagkapangulo at hindi dahil sa totoong malasakit nito para sa mga tao. Pwede. Kung iisipin kasi natin, kung talagang mas nangingibabaw ang malasakit ni Digong sa mga tao sa pagnanais na maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ay dapat noong nasa posisyon pa lamang ito ay gumawa na siya noon ng hakbang upang simulan nito. At noong sinabi niya na si PBBM ay nasa listahan ng PIDEA, ay dapat noon pa lamang ay inaksyonan niya na. Nangangahulugan nito na ang kanyang mga galawan ay dedepende lamang para sa sariling interes niya. Kaya't sa mga ginagawa ngayon ng dating Pangulo, ay siya na mismo ang sumira sa magandang imahe na nasimulan nito. Totoo. Dahil lumalabas ngayon na ang kanyang magagandang proyekto noon ay ginawa lamang din niya upang makuha ang simpatya ng taong bayan at hindi dahil inuuna niya ang kapakanan ng mga ito. Dahil malinaw sa kanyang mga pahayag na inuungkat lamang niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang galit sa kasalukuyang Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. At Parang pag hindi na ayon sa kagustuhan niya, magiging kalaban na niya. So parang ganun yung lumalabas, mga utol no? So sa ngayon palagay ko dahil sa mga speech sa mga pahayag, iba't iba na ni ex-President Rodrigo Roa Duterte, siya rin mismo ang sumisira sa kanyang imahe. So paki-comment ang inyong opinion, tuloy na natin. kung patuloy na magtitiwala sa kanya ang mga tao, ay ang kanyang mga hinaing na lamang ang pagkakaabalahan ng ating gobyerno. Tama. Dahil sa kanyang pagmumungkahi na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ay maaaring lumakas ang loob ng mga militanteng grupo sa islang ito. At dahil malinaw sa lahat na si Duterte ay matalik na kaibigan ng komunistang partido, ay tiyak aasa ang mga militanteng grupo na ito na makakakuha sila ng suporta mula sa China para sa tuluyang paghihiwalay nila sa Pilipinas. Gayunpaman kung mangyayari ito, ay tiyak sila na rin mismo ang tutulong sa China upang tuluyang maagaw sa atin ang mga isla.
Maaaring marami sa ating mga kababayan sa Mindanao ang ninanais na mahiwalay sa Pilipinas dahil sa dami ng likas na yaman na naririto. Gayunpaman ang paghihiwalay nito sa Pilipinas ay walang kasiguraduhan na madaling mapagyayaman ang islang ito, lalo pa kung gagamitan ng dahasang proseso sa paghihiwalay nito. Dahil sa ganitong paraan ay mas lalo lamang matatakot ang mga dayuhang mamuhunan sa bansang ito. Kaya't imbis na ihiwalay ito, ay mas mainam pa rin na maging federal na estado na lamang ito. Sa ganitong paraan kasi ay mas mapakikinabangan nila ang mga yamang naririto nang hindi nakakailanganin pang humiwalay sa mga Pilipino. Iyan ang dapat noon pa man ay isinulong na ng dating Pangulo kung talagang nauuna ang malasakit niya sa mga tao, at hindi niya sana sasabihin ngayon na napakarami ng presidente ang dumaan pero walang pagbabago. Gayong isa siya sa mga presidenteng nagkaroon ng pagkakataon para baguhin ito. No, anong masasabi nyo dyan, mga utol, no? Ako ay bilang Pilipino at kasama yung mga kapatid natin sa Mindanao, sana iwag tayo magkahiwalay-hiwalay. Hiwalay-hiwalay man ang ating isla. Alam naman natin, dugo natin, pagmamahal natin sa Pilipinas sa iisa. So, hindi ako sang-ayon dyan. Okay, mga utol? Pero kung ito'y kauunlad ng mga kababayan natin, bakit hindi? Okay, mga utol, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang inyong opinion. Maraming salamat kay Salidong Kaalaman. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, meron kayong mga narinig na, Well, anyway, muli ako si Target Achilles on behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa ulasawan niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Pa-comment na lang ang inyong mga opinion.